Hello po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Hulyo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Marcolita na kung saan ay dinala sa Sandigan Bayan at nag-plea. His plea is not guilty. Yan po ang tatalakayin ko. Rodante Marcolita pleaded not guilty. Ayan po. Aywan ko kung naiintindihan niya yang plea niya, no? O yung please o yung prayer niya. His prayer is he is not guilty. Ayan po ang tatalakayin ko. Pero ngayon po ay may mainit ngayon na pagbukas ko ngayong umaga, alas 5. Alas 5 kasi ng umaga, nagbabrowse na ako eh. Pero kagabi ay tinulugan ko na eh. Pag 10:30 na kasi ng gabi, gusto ko nang talagang matulog eh. Ay wala pa. Pero ngayong umaga, yung balita ngayon, ito si Robin Hood Padilla na magkakasama ito eh. Ito si Rodante Marcolita at saka si Robin Hood Padilla. Magkakasama sila yan eh. Ngayon, nagsalita siya na yung mga prosecutor kailangan hindi one-sided. Ayan pong sinabi niya. O ayaw ko kung sinabi niya na hindi bias o dapat walang papanigan o basta yun hindi one-sided ang sabi niya. Ay bukas tatalakayin ko yan. Gagamitin ko po ang Biblia. Opo. At ang didiretsahin ko dito, yung mga handlers niya, yung mga attorney na tumutulong sa kanya. Baka hindi alam ang Biblia kung saan nanggaling yung prosecutor na yan, anong word yan o saan nanggaling yan o anong ibig sabihin yan. Bibigyan ko lang po kayo ng paunang salita patungkol dyan sa prosecutor. Ang prosecutor po, ang kinakausap niyan ay yung mga biktima, yung mga witnesses, at ang pinag-aaralan niyan ay yung mga ebidensya. Yan po ang prosecutor. Halimbawa, mayroon siyang 5 kinausap na biktima o witness o sabihin natin na may kaalaman dun sa krimen. Alam nila ang pangyayari o sa isang saglit ng kanilang paningin ay nakita nila o nabultuhan nila o naaninag nila. Kakausapin po yan ng prosecutor eh. Ngayon, ay ang prosecutor po makukumbinsi yan na ito ang salarin. Yan po ang trabaho ng prosecutor. Kinakausap yung mga biktima at yung mga witnesses o ngayon hanggang gusto niya o hanggang yung salita nila iisa. Yan po ang prosecutor. Until they are one in language na this man is guilty. At yun po ang sasabihin ng prosecutor sa husgado. This man is guilty, our prayer is guilty. Yan po. Paano mong sasabihin na kailangan ay wala kang kakampihan? Ay hindi nga magsasalita ang prosecutor kung hindi siya kumbinsido. At sa katunayan nga, hindi na humaharap yung mga witness kung minsan eh. Kasi kabisado niya, ano ang nangyari? Hindi na pinapaharap kung may 7 witness yan,
siguro 3 o 4 na witness lang, yun lang ang paharapin niya. Kasi sigurado na siya, lahat ng inimbestigahan niya ay sinasabi ay guilty yan. Oo, nakita namin yan. O narinig namin yan. O nabultuhan namin yan. Ganun po yan. At bukas tatalakayin ko yan na mali yung mga handler ni Robin Hood Padilla. Lumagpas na siya sa sinangsabi niya na kailangan wala tayong pinapanigan. Ay judge po yun sa mga judges. Ang nakasulat po sa Biblia, here both great and small. Kaya nga wala kang papanigan kung judge ka. Makinig ka lang muna. At yun ang unang trabaho ng judge. Makinig. Makinig is to hear. Hindi pwedeng sasalungatin mo yung mga witness. Hindi pwede. Judge ka Ngayon, kung mayroon kang hindi naintindihan, pwede mag-inquire ka doon sa sinasabi niya. Pero hindi mo sasabihin na mali yan. Hindi pwede. Judge ka Kung inquiry patungkol doon sa sinasabi na hindi mo maintindihan, pwede kang mag-inquire as a judge. Ayan. Kaya napakalaking mali talaga nitong ni Robin Hood Padilla. Na alam ko, ang nagbibigay sa kanya ay mga attorney. Pero hindi nag-aral ng Biblia ang mga attorney. Kaya, palpak yan. Pero kahit hindi ka nag-aral ng Biblia, alam mo Alam mo na ang prosecutor Alam mo ang trabaho ng prosecutor is to prosecute. Yan ang trabaho ng prosecutor. Bakit? Ang tanong nyo, bakit? Ay kinausap na niya yung mga witness Na ang sinasabi ng witness, oo, nakita ko na siya ang pumatay. Oo, nakita ko na tumatakbo siya. Palayo doon sa crime. Ayan po Kaya yung prosecutor talagang may conclusion siya na yun na nga ang salarin. Ay bakit sasabihin mo na dapat hindi, anong sabi na? Yung hindi naman hindi bias kung hindi one-sided. Ay simple sa side siya ng mga biktima kasi yun ang kinakausap niya Umiiyak na nga ang mga biktima Iiyak din yan. Kasi mag-plea siya na guilty yan. Ayan po ha. Bukas tatalakayin ko yan at ibibigay ko yung mga Bible verse saan nang galing yan na mayroong prosecutor sa Biblia po. Hindi po gawa-gawa ng tao yan. Sa Biblia po nanggaling yan. Kinopya lang ng mga abogado yan para kunyari sila ang sikat. Pero hindi nila alam papaano yan. Sige, at punta natin ngayon tayo dito kay Rodante Marcolita. His plea is not guilty. Ayan Ay pero doon sa Sandigan Bayan po nag-plea siya na hindi daw siya guilty. I do not know how he can contradict himself. Kasi inamin niya na po hindi ba? Inamin na niya Kung sabi nung nagbigay sa kanya ng 75 million 3 ata yun Kung kasi congressman ako noon, sabi niya naniniwala kami sa iyo, sabi, na dapat ikaw ay makarating ng Senado. Tanggapin mo ito. Isa lang ang aming pakiusap. Isa lang. Ano po yun? Sabi nung announcer yung nagtatanong sa kanya sa TV. Ano po yun? Ay sigurado kasi may katanungan pa at nagpapalitan ng idea. Hindi niya pwedeng baliwalain yun. Ano po yun? Sabi ng kwan Ang ibig sabihin, ano yung kahilingan nila Mike Defensor kung totoo man yan. Pero hindi ako naniniwala na may ganun Hindi ako naniniwala doon. Ano po yun? Sabi nung announcer. Hindi ba? Ay, wag mo nang banggitin ang aming pangalan. Yun, hindi ba? Ay, paano niya iko-contradict ngayon yan na hindi siya tumanggap? Mahirap po Ngayon, he admitted before
now he will deny. Yan po ang gagawin niya. Ay mahihirapan sa dyan, ano? At palagay ko, yung salita na yan ay inilagay ng Panginoon sa kanyang bibig o sa kanyang bunganga o sa kanyang dila. Kasi nga, with impunity po sila eh. Walang batas na po pwede sa kanila eh. Ay pero po, ang batas ng Diyos ay talagang pag yan ang gumalaw, hindi ba? Ayaw ni Moses na pupunta sa Paro. Ayaw niya. Panginoon, sabi niya, huwag ako. Mahina ako magsalita, sabi niya, at hindi ako eloquent speaker. Sabi ni Moses. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, ay sino ba kanyang gumawa ng bibig mo? Sino ang gumawa ng dila mo o sino ang gumawa ng bunganga mo? O, ang ibig sabihin ng Panginoon, ako ang maglalagay ng salita sa iyong bibig. Nasa Biblia po yan. Kaya lahat ng mga sinasabi ni Moses, yung 10 plago, nangyari. Oh, hindi ba? At yung pinakahuling plago, kasi sinabihan siya ng Paro eh, sa susunod na makita kita Moses, sabi niya ha, huwag ka nang pupunta dito ha. Sinabihan siya ng Paro. Ay Paro po yan eh, kahit na sino pwede niyang ipapugutan ng ulo eh. Sa susunod na makita kita dito, patay ka na. Sabi nung Paro. Kasi sinabihan niya, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo dito sa, ay siguro sa sa palasyo, hindi ba? Sa palasyo yan eh. Oh. Kaya ang sabi ni Moses ay lahat ng panganay na anak ng mga Egyptian, pati mga hayop, mga beast, lahat na firstborn, mamamatay. At yung nga ang nangyari, namatay. Ngayong pinatawag siya ng Paro, hali, umalis na kayo dito. O, dalhin nyo na lahat ang gusto nyong dalhin. Umalis na kayo dito, mga salot kayo. Sabi ng Paro, mga salot. O, kasi nga, namatay yung panganay na anak ng Paro. Hanggang doon sa mga slave, yung mga utusan ng mga Paro, namatay din ang kanilang mga panganay na anak. Pati mga general, hindi ba? Mga sundalo, hindi ba? O, ayan po eh. Ngayon, kaya nga ito si Marcolita, nakikita ko, at lahat po sila yan. Pati ito si Robin Hood Padilla, nakikita ko na yung mga sinasabi nila ay nanggagaling na po yan sa Panginoon. Inilalagay na doon yung salita nila ng Panginoon. Tingnan niyo po si Sarah. Hindi ba? Mahirap niyang lusutan yan. Yung sinabi niya na papatayin niya si Marcos, si Lisa, at saka si speaker, yung dating speaker. Hindi ba? Martin Romualdez. Ngayon ay okay lang yung kung iisa lang eh. Baka nadulas lang ang dila niya eh. Ay pero pag mayroon pa siyang sinabi na gusto kong pugutan ng ulo, ay wala na siyang lusot doon kasi nga dinodubli-dubli niya eh, nire-repeat niya. Oh. Ay dalawa yun eh, gusto niyang patayin. Tatlo pala, at umumpa na siya ng tao, may inupa na siya ng tao, at saka gusto daw niyang pugutan ng ulo. Ay, paano kang lulusot dyan? Hindi ba? What the heart is full, ang sabi ni Jesus Christ, what the heart is full, kung ano yung puno na yung damdamin natin siguran, o puso natin, o kalooban natin, kung ano man ang translation dyan. What the heart is full, the mouth will speak. Kaya hindi po yun, hindi po biro yun, o hindi, talagang yun na yun. Hindi ba? At yung nga inuulit ko, pag inuulit ang salita, ay matindi po yan. May meaning yan. Parang tinatawag ka ng nanay mo,
ang tawag sa akin ay boy. O, pag tinawag ako ng boy, okay lang. Pero pag pangalawa na boy, may ipapagawa yon o may gusto. Pero pag sinabi sa akin na boy, halika dito, emergency yun. O, yun po ngayon ay hindi nga natin alam, hindi natin alam paano ating everyone's to look into. Paano ipagtatanggol ni Marcolita ang kanyang sarili diyan sa ginawa niya. Nang sinabi niya na, congressman ako noon, sabi niya naniniwala kami sa iyo. Na ikaw ay mabuting tao at ikaw ay nararapat makarating sa Senado. Tanggapin mo ito. Hindi ba? Parang nang ang linaw po iniistorya na nga may sagutan pa Isa lang, sabi niya. Marami sila, sabi niya, ang nagbibigay sa akin. Marami sila, sabi niya. Pero isa lang ang kanilang kahilingan o ang gustong mangyari. Ano po yun? Mahirap niyang lusutan yan kasi sinagutan niya huwag nang banggitin ang kanilang pangalan. Hindi ba? Sige. Ito na para patunayan natin po mga kababayan, mga minamahal, na Diyos na ang gumagawa yan. Pati ito kay Robin Hood Padilla, yung latest na sinabi niya ngayon, na kailangan ang mga prosecutor ay, ano ba yun? Yung hindi bias hindi one-sided. Bukas tatalakayin ko yan. Pero ngayon, ang dami nang tumatalakay Pero mas maniniwala kayo kung may Bible verse. Mas maniniwala kayo. Kasi ang Bible verse po, without controversy yan Hindi mo pwedeng pasubalian yan pag Bible verse ang ginamit. Ito na, sa Job 5:13, ngayon ko lang gagamitin ito. Pero maraming ganito nakasulat, pero pinili ko yung Job. Kasi nga ay napakatindi nito. He captures the wise by their own cleverness. Sa iba, by their own craftiness. Dito ang ginamit, clever sila, cleverness. Madikit. Pero yung dikit nila ay gusto nilang makalamang. He captures the wise by their own cleverness, and the advice of the cunning is quickly thwarted. Yung advice daw ng mga cunning, ay yung mga cunning, yan yung mga manluluko, hindi ba? Mga cunning, hindi ba? And the advice of the cunning is quickly thwarted or stopped. Pinipigilan ng Panginoon yung mga advice ng mga cunning. Mga kanyan mga mapagsamantala, yung mga kaning o manluluko o sama-sama na. Hindi ba? Mapagbalat kayo. Kaning nga, ikaning. At saka, he captures the wise by their own cleverness. Yung mga gawa nila ay doon sila napapatibong, capture hindi ba? Ayan po. Hindi ba ganyan ang nangyari kay Marcolita? Hindi ba? Nung sinabi niya na marami sila, sabi niya, na nagbibigay sa akin o gustong magbigay ng pera. Ay 75 million yan, ay buwisit yan, ay yan lang 1 milyon, grabe na yan Hindi ba? Marami sila, sabi nila. Isa lang, hindi ba? Isa lang ang kanilang kahilingan. Ayun na nga. Huwag na daw banggitin. Ano yun? Sabi ng announcer Ano po yun? Kaya hindi niya pwedeng itanggihan kasi may palitan Hindi ba? O pwede pang interviewin o siyasatin. Sino yung nagtanong na, ano po yun? Hindi ba? Naandun siya Hindi ba? Ngayon, ito, pangalawa. Sa 1 Corinthians 3:19, for the wisdom of this world is foolishness in God's sight.
Foolishness lang kahit na ikaw na ang pinakamatalinong tao, Marcolita. Sabihin ko na sa iyo, ha? Ikaw na ang pinakawais sa lahat ng mga wais. Ikaw na ang pinakamagaling, hindi ba? Pero alam ko, yung kagalingan nyo lang ay nung panahon ni Duterte yan. Kasi nga, with impunity kayo. Kasi hawak nyo si Martires eh. Hindi ba? Hawak nyo eh. Oh. At isa yan sa napansin ko, nung naging senador ito si Marcolita, napansin ko, doon sa Blue Ribbon Committee, nasasayang lang ang oras. Sayang lang ang pera na ginagastos. Kasi binibiro lang niya eh. Binibiro niya si Jinggoy, o safe ka na. Safe ka na. Dapat hindi yun ang sinasabi niya. Foolishness lang yun eh. Foolishness. Bakit mo sasabihin na safe ka na? Oh. Hindi ba? Walang napapatunayan kasi nga dinadaan niya sa mga biro. Yung Blue Ribbon Committee, nung pinag-usapan yung flood control, inumpisahan nila, pero ang sinasabi lang ni Marcolita, Jinggoy, safe ka na. Safe ka na. Kaya walang kwenta eh, craftiness nga yan eh, o cunningly, yung wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. Ayun. Sa pamamagitan ng kanilang mga panukala o yung craftiness nga yan eh, ay huhulihin niya. Ayan lang nga. Nahuli siya, hindi ba? Nahuli siya sa yung tumanggap pala siya. Masamantalang bawal tumanggap ang isang kongresista. Ay lalo na yan ay 75 million. Ngayon, kung sasabihin naman niya na donation sa kanyang kandidatura, ay sinabi na niya na wala pang kandidatura noon eh. Although na dun sa sinabi ng tao o nung nagbigay sa kanya, karapat-dapat ka sa Senado. Hindi. Gusto namin makarating ka sa Senado. Ayun po eh. Hindi ba? Makarating. Ang ibig sabihin, manalo siya. Kaya magbibigay sila ng 75 million. Ayawan ko lang kung ano ang kapalit niyan. Hindi natin alam. Hindi ba? At yun po ang batas natin. Kaya mayroong ganyan para maiwasan, hindi ba? Maiwasan yung mga pabor na ganyan, di ba? Kasi diyan po nanggagaling ang korupsyon. Okay, Isaiah 29 verse 14. Therefore, I will again confound these people with wonder upon wonder. The wisdom of the wise will vanish, and the intelligence of the intelligent will be hidden. Ayan po. Halos iisa ang pagkasulat. Pero ay pag-aralan po natin kung hindi nangyayari yan. Nangyayari po eh. Yung bunganga ni Marcolita, isinaksak na ron ang mga kataga para siya ay mahuli. At ito rin si Robin Hood Padilla. Baka bukas marami nang tatalakay dito eh. O kaya mahihiya na yung mga attorney na nag-a-advise sa kanya. Kasi nga inilalagay doon sa bunganga niya para sila ay mahuli o yung mga intelligence nila ay matwarp o mahinto. Kasi yan po nakasulat sa Isaiah 29:14. Therefore, I will again confound, means lilimitahan ko, I will confound these people with wonder upon wonder. Nangako po ang Panginoon na i-compound sila. Yan mga kunyari ay wais sila o ano ito, yan nga, mga mapagbalat kayo, hindi ba? Ay hamak mo, sasabihin ni Robin Hood Padilla, kailangan hindi one-sided, ay prosecutor yan. Hindi ba? Ang isisigaw niyan o ang iiyak yan, sasabihin, guilty po sila, sir. Guilty yan. Yun ang sasabihin ng prosecutor. Kasi kinausap na nila ang mga biktima eh. Yung mga nangamatay, hindi ba? Kinausap na nila eh.
yung pamilya nun. O, kaya hindi pwede, kaya nga mabablangko dito o mapapahiya yung mga attorney na nag-a-advise kay Robin Hood Padilla. Tatalakayin ko po yan bukas. Nakikiusap ako na makinig kayo kasi linya ko po ito yung the saved people will prosecute. Opo. Yung mga ligtas na tao, ipo-prosecute nila yung hindi ligtas. Yan po ang tatalakayin ko bukas. Yung mga pinawalang sala na, hindi ba? Ay simple, paano kang ipawalang sala? Ay simple, inamin mo na O kaya ay nag-confess ka na sa Panginoon They are pronounced not guilty or they are clean. Kaya pwede silang haharap ngayon as a prosecutor. Yan po. Yung mga clean people o yung mga saved people in the judgment day. Silang haharap dun Ay ano ang sasabihin nila? Ay ito yun. O sila ang pumatay. Ganun ang sasabihin nila. Guilty. Yung mga nasasakdal. Ay hindi alam ni Robin Hood Padilla yan kasi nga ay malamang hindi siya nagbabasa ng Biblia. O kaya yung mga attorney niya. Ulitin na lang po natin Therefore, I will again confound these people with wonder upon wonder. The wisdom of the wise will vanish. Mawawala yan At hindi nga uubra yan sa wisdom ng Panginoon. Hindi uubra yung wisdom ng tao. Foolishness nga lang yan Nagtiwala sila sa impunity ni Duterte. Nagtiwala sila. Kaya ganyan Mabibilanggo sila. Kasi nga kung umakto sila, wala ng batas Sila ang batas. At ang masama pa, kung lalabanan mo si Duterte noon, ibibilanggo ka niya. O kaya tumatawa lang sila noon Ipapasara nila ang mga negosyo mo. Ibig-isibin, pinasara nga nila hindi ba? O kakasuhan ka nila. O iriribook ka ang pardon. Ayan po ang ginagawa nila noon Hindi ba? Kaya akala nila tuloy-tuloy yan ay hindi Dahil ginawa nyo yan, sisingiling kayo ng Diyos yan. Ayan nga, mga bilanggo na yan. Ibibilanggo po kayo kasi nga ang Diyos ay justice. Hindi ko nga maisipan kung ano pang ipaparusa sa inyo Hindi pumasok sa aking isipan. Pero alam ko, God is the God of justice. Pinabilanggo nyo si Dilima, hindi ba? Ay paano yan? Ay baka ibilanggo din kayo ng 7 taon Kung 10 kayo na congressman noon na nagpabilanggo kay Dilima, hindi ba? Ay 10 yan. Talo kayo kasi 10 kayo Ay si Dilima. Iisa lang niya, pinabilanggo. Hindi ba? Ay nagrikan pa yung mga testigos. Kasi nga, natatakot na rin sila Ayan po. Iyan po ang sinasabi ko. God is the God of justice. Kaya hindi kayo lulusot dyan. Sige po hanggang dito na lang po at bago po ako mag-umpisa mga kababayan, mga minamahal, nananalangin po ako sa Panginoon na sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.